Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, meron ako ditong nahanap na gagawing single tab na ang brand ay Lavamatic. Yun ito mga kabutingting. At ang problema nito ay motor. Mamaya ipakita ko sa inyo at ipakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko na motor ang problema. Actually mga kabutingting, ito ay pangatlo ko ng repair. Ito, yung isa, yan o. Dalawa ito, yan. Yun din ang brand. Ang problema noon ay gear case. Yan, nagpalit lang ako at hindi ako nag-vlog. Sa baga ako niyan, nag-convert. Meron akong mga upload diyan kung paano mag-convert ng ganyan kahit magkaiba ang yung kanyang gear case. So, dito naman sa dryer, ang problema nito, okay naman yung motor. Okay lahat, pati preno, pati micro switch, yan, okay din. Ang nangyayari lang nito mga kabutingting ay mayroong mga nakapulupot dito. Yan, pante at saka short dyan sa pinaka ihi nitong basket doon sa ilalim, kaya hindi umiikot. Okay yung timer, yan. Okay lahat. Kaya yun, nung sinilip ko, ay yun nga, mayroong short at saka pante. Ito naman, ay sinabi ko kanina, ayaw umandar. So, bago ko ito umpisahan, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, ito ating isaksak mga kabutingting. At yung lugar nga pala ito, mga kabutingting, ay lugar ito ng Matalom, Leyte. At didiretso tayo doon sa Maasin mamaya pagkatapos dito sa Matalom. So yan, ikutin lang natin yung wash timer. Yan, kung naririnig nyo, umuugong. Tapos pag reverse, uugong siya, kaso mahina yung kanyang ugong. Ayan, pag dito naman, ayan, malakas ang ugong niyan. Ayan, kung naririnig nyo, pag ikutin mo to sa kamay, ayan, ang problema naman yan pag mga ganyan mga kabutingting ay motor. Kasi tutulungan pa sa kamay bago iikot. Pero kung sakaling yan, katulad yan, mahina yung ugong, pero pag ikutin mo, hindi yan siya andar. Tapos pag ito, malakas ang ugong, saka mo siya iikutin, saka yan siya iikot. So, ibig sabihin, pag mga ganyang problema ay motor or wash motor. So, dito mga kabutingting ay makikipagsapalaran lang ako. Pag mga ganito, yan, nagkausap naman na kami ng may-ari ni si nanay. At shoutout nga pala kay sir, yun yung nakakita sa akin. Ito yung washing machine niya at dinala niya lang dito sa kanyang magulang. So, yan. Para hindi na tayo magpakimikima na, ito ay ating tanggalin. Kung ito ba yung ma-repair ko or hindi. So, yung pagtanggal ng motor, hindi ko na siguro ipapakita dito. Continue ko na lang mamaya itong video na ito pagka natanggal ko na yung motor sa pinaglagayan. Dahil madali lang naman ito tanggalin yan. Tanggalin mo lang yung mga tornilyo. 4 na tornilyo lang ito paikot pag mga ganitong modelo or brand ng washing machine. So, istipot muna kayo dyan. So yan, bali natanggal ko na itong motor doon sa pinaglagyan niya doon. Tapos meron ako napansin nito habang ito ay aking tinanggal mga kabutingting. Ito ay pina-repair na pala at ilang araw lang 'yon nagamit, nay. Ayan, dalawang gamitan lang daw nito mga kabutingting, nasira na. Nagpalit na sila ng gear case ng bago yan, bago na to. Tapos nagparallel din sila ng capacitor. Ayan, ito hindi ako nag-repair nito, pero okay naman ito magparallel. Yan, walang problema. Dalawang 5 UF ang inilagay. So 10 yan pag ganyan. Okay lang yan kahit magparallel. So try natin itong gawin mga kabutingting. Kung ito ba ay ma-repair ko. Dahil ito ay ni-repair na. Yan, papakita ko lang sa inyo na ang problema talaga nito ay motor. So masilaw. Di sirado. Sirado. Ayan, hindi na masilaw mga kabutingting dahil nilagyan ng payong doon sa taas. Ayan o, payong. Kaya hindi na siya masilaw. So ngayon, ipapakita ko sa inyo na pag mga ganitong motor na tinutulungan pa sa kamay bago iikot. Tapos, pagka una mong ikot ay malakas ang ugong. Tapos ikutin mo saka mo siya iikot. Tapos pag nag-reverse mahina. So yun, motor ang problema pag mga ganon mga kabutingting. So pakita ko sa inyo dito na motor talaga ang problema. Yan. Ito ay sa palaran lang pag mga ganito. Pwedeng ma-repair, pwedeng hindi, lalo na ito dahil ni-repair na. So ayan, kung nakikita nyo, itong dilaw ay wala tayong na-reading. Common nga pala nito mga kabutingting ay kulay asol. Yung kulay asol, ayan, inilagay ko na sa isang test probe. Dito sa kulay dilaw, yan, wala. Dito lang sa kulay orange ang mayroon. Ayan, 42 point, yan, 43 ohms. So ibig sabihin, dahil
dito sa orange lang ang mayroon, dito sa dilaw wala. So ibig sabihin dito tayo maghanap sa kulay dilaw. So ito sa palaran lang ito mga kabuting-ting kung ma-repair or hindi. Nagkausap naman kami ng may-ari nito. Kung ma-repair, yon may bayad. Pero pag hindi na-repair, walang bayad. At kung nakikita nyo, yan lang, mayroon na siyang bolt and nut. So yan yung palatandaan na ginawa na talaga itong washing machine na ito. Pero ako, pag ako ang mag-repair, yung may-ari, hindi ko na pinapabili ng ganitong bolt and nut. Bali ang ginagawa ko ay ibinabalik ko yung rematch. So yan, bali tanggalin ko lang tong 4 na bolt and nut at hindi ko na siguro ipakita yung pagtanggal niyan para hindi na humaba video natin. Ayan, bali ito na yung pinakamotor niya mga kabuting-ting at natanggal ko na yung 4 na rematch. So ito, putulin lang natin dahil cable tie lang pala yung nilagay nito. Hindi ibinalik yung kanyang original na tali. Pero mayroon naman ako ditong tali. Tatalian lang natin mamaya yan kung sakaling ma-repair ko ito. So, diretso tayo sa kulay dilaw. Hanapin natin yung kulay dilaw. Ito yung kulay dilaw. Yan, ito oh. Tanggalin muna natin tong electrical tape. Kuha muna ako ng gunting para mabilis. O, ayan. Ito na, mayroon na tayong gunting. Putulin lang natin yung ito. Tingin ko hindi pa yata nakasulda. Nakasulda pala. So, okay naman yung paggawa niya. Okay naman. So, hindi na sira yung unang gumawa nito dahil okay naman. Siguro, mayroon pa itong nag-umido. So, para hindi ito hahaba, yan, hahanapin ko muna yung nag-uumido nito mga kabuting-ting. Kung ito ba ay mahanap ko. Dahil okay naman, oh. Okay naman yung ano niya. Pag repair, hindi naman naputol yung ginawa niya. So yan, stipot muna kayo dyan at hanapin ko muna yung nag-umido nito kung mahanap ko ba. Ayan, update ko kayo dito sa aking ginagawa. Yan, mayroon na ako ditong nakitang patid. Ayan, kung nakikita nyo, kadugtong nito ay ito. Ayan, ito yung kadugtong nito. Yan, kaya ko siya nahanap dahil mayroon siyang nagpuputi-puti or yung nag-uumido dyan dito banda. Tapos mayroon pang isa, ayan o, kung nakikita nyo, itong hibla na ito, ayan, puti na pero hindi putol. So gagawin natin pagka ganyan, ay tutuluyan natin mamaya yan. So kung makikita nyo, napaka-iksi lang oh, sagad ito. So para hindi ka mahirapan sa pagdugtong nyan mga kabuting-ting, ay madali lang yan. Kiskisin muna natin ito. Dapat talaga pag nag-repair tayo ng motor, i-check natin kung mayroon pa ba siyang mga nag-uumido. Dahil pagka mayroon nag-uumido at pinabayaan mo, yan ang mangyayari niyan, mababackjob ka lang. Katulad nito, ni-repair na, 2 araw lang daw or 2 gamitan lang, sabi ng may-ari. Siguro hindi napansin ito ng unang tumingin ito na mayroon pang nag-umido. Yun, kaya 2 araw lang. At hindi rin ako sigurado kung ito lang ba ang may problema. Ayusin lang natin pag kiskis. Mahal pa naman daw ni nanay nito. Unang nagpagawa nito ay 2K yata. So gamit tayo ng wire. Itong wire na ito galing lang to sa wire ng electric pan. Yan, ito ay balatan natin. Ganon din tong isa, putulin natin. Ayan. Tapos pupulupot lang natin ito dito para hindi tayo mahirapan sa pagdugtong dahil napakasagad. Ayan, tapos hilahin lang natin. Ayan. So mayroon na itong butas sa gitna, itong pinulupot natin. So tusok natin dito. Di na makapasok si inting. Nakong kagwang na. Dali lang, ayusin. Okay lang. Hindi na makapasok si inting mga kabuting-ting, hirap. Pasok natin. Ayun. So yan na oh. Napasok na. So sunod, yan ay ating hihinangin. Pero bago natin hihinangin yan, may gagawin muna ako. Yan, gamit tayo ng pliers, ipit muna natin.
para sigurado magkaroon siya ng contact. Ayan. Tapos saka natin hihinangin yan. Kailangan yung pinulupot natin ay doon siya magkukunik doon sa walang kiskis. Kasi kung ano mo lang siya doon sa may kiskis, itapat nyo lang, nako, baka bukas pa makalawa ay pwedeng itong masira na naman or hindi na naman gagana. Kaya kailangan para mas matibay doon sa walang pinaghinangan nyo, ano mga kabutingting, isagad nyo doon sa walang pinaghinangan, walang kiniskisan, gulumuting. Ayan. Ayan, nakita nyo na hinang na. So yan ay ating lalagyan ng spaghetti. Ayan. Pasok lang natin ito dito. Ayan. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, kiskisin muna natin yung kabilang kaputol doon sa dinugtungan natin para maidugtong din natin tong wire. Yan, kung mayroon kayong magnetic wire, yan, magnetic wire ang gamitin nyo. Ako kasi ay wala. So, wire lang, simpleng wire. Pero ito, subok ko na itong ganito, mga kabutingting. Yan, katulad niyan ito, mga kabutingting, oh. Yan, oh. Yan, walang kiskis. Diyan mo i-umpisa sa pagpulupot. Yun yung ibig kong sabihin kanina. Pupulupot lang natin yan doon sa walang kiskis. Hanggang doon sa may kiskis para magkaroon siya ng contact. Kasi kung ipupulupot mo yan siya, diretso doon sa may kiskis, okay naman, kaso hindi yung tatagal dahil nag-uumido na yun eh. Mapupudpud lang yun sa katagalan. So, hinang lang natin ulit ito. Ayan. Tapos, tester natin kung yan lang ba. Pero pagka pumalo yan or mayroon na tayong ma-reading lahat, ito, tutuluyan ko rin yan. Kasi puti na ito, oh. Yan, oh, puti na. So, yan naman ang susunod na maputol. Pagka hindi natin tutuluyan yan, kaya tutuluyan natin yan. So, ito, makikita nyo ay pinutol ko dito sa fuse na nakalagay. Ito yung dalawang hibla. So, yan ay ating tester muna. So, dito muna natin ito kagwang, wala, hindi pa pala tayo nakahanda ng tester. Yan, on lang natin ito. Select natin sa OL. Tapos, kunin lang natin yung dilaw. Ayan, dilaw. Tapos, lagay lang natin yung test probe dito. Ayun, mayroon na. Kaso namatay naman yung aking tester. Ay, kagwang. Ayan. Ayan, oh. Ayan, mayroon na. Kaso namamatay yung aking tester. So, good na yan. Pero mayroon naman akong battery dito na reserba. Ayan, lagi ako may reserba. Ayan, oh. Papalitan ko lang muna ng battery yan. So, mamaya na natin yan puproblemahin yung tester natin. Ang importante ito. So, puputulin ko lang ito. Ayan, putulin ko lang. Ayan, putol na. Ito na yung kaputol niya. Ito naman yung kaputol niya. So, ito ay ating kiskisin din. Siguro hindi ko na ipapakita yung kabuuhan nitong pagdugtong, mga kabutingting. Dahil kung ano yung ginawa ko dito sa una, ayun, ito katulad lang din sa gagawin ko nito sa pinutol ko. Para hindi ganoon kahaba yung video natin. Oh, ayan. Tapos, ganoon din ito. Balatan natin. Pero kung mahaba pa ito, yan, pwede natin itong ididiretso. Ayan, mahaba pa nga, oh. So, pakita ko na lang sa inyo. Sa bagay, mahirapan tayo. Ayan, pwede pa yan. Ayan. Pasok natin ito dito. Tapos, pulupot natin. Kailangan doon natin ipupulupot sa walang kiskis. And kung may tsane kayo dyan, ay tsane maganda gamitin ito. Katulad sa ginagamit ni Lods Andy Rabino Tibitik, tsane lang. Di mahirapan, ako wala ako tsane. Kaya ito lang, basta kaya pang dukutin ko sa kamay, basta mapupulupot pa, okay lang yan. Ayan, napulupot na, oh.
Yan, napulupot na. Pero, pag hinangin mo yan mga kabuting-ting, hindi yan siya didikit yung hinang natin dyan dahil ayan ay aluminum. So, gagawin natin dyan ay ito na lang. Babalutan natin ng tanso bago natin ipulupot. Yan, pulupot lang natin. O, yan. Tapos, putulin lang natin ito. Ayan. Ganon din ito. Ayan. Nako, ang kagguwang. Naputol ko rin yung, ay nako. Kagguwang talaga. Nako, hirapan tuloy ako nito. Kapulupot pa naman ah. Ay, tanggalin ko muna yung aking tanso na ipinulupot. Nasama ko yun sa pagputol itong yung hibla na ito. Kagguwang talaga. Ay. Imbis na sa madali, napunta sa matagal. Ayan. So, gagawa na lang tayo ng katulad nitong una kong ginawa. Ayan. Para hindi tayo mahirapan. Pulupot lang natin. Yan, bali, hindi ko na lang ipakita itong pagdugtong nito. Yan. Katulad lang din ang gagawin ko nito sa una kong ginawa. So, stipot muna kayo dyan. Ayan. Nadugtong ko na mga kabuting-ting itong kulay dilaw. So, kung ano yung ginawa ko dito sa una, yun lang din yung aking ginawa dito. So, lagyan lang natin ito na spaghetti. Or cambric tubing. Or tubing cambric ba yata ang tawag nito. Hindi ko naman kasi ito kabisado dahil ako ay ano lang, hindi naman ako nag-aral kasi nito. Ayan. Ayan, ganyan lang. Tapos kailangan itatali natin dito ng maayos, baka mamaya tatamaan itong dito. O yan. Kaya kailangan natin iayos sa pagtali yan. Or kaya itutupi natin yan, papasok doon sa loob para hindi siguradong tatama dito. So, ulitin ko lang ito sa pag-wirings. Yan, tong dalawang linya, ilagay ko lang dito. Yan. Pulupot lang natin. Kailangan ipupulupot natin doon sa walang kiskis. Yan, tapos para hindi tayo mahirapan sa paghinang, yan, balutin lang natin ng ano yan, tanso. Siguradong hindi tayo mahirapan sa paghinang. Ayan. Tapos itong isa, okay naman itong isa, ang problema ito. So ito lang. Yan, hinang lang natin yan. Problema na wala naman yung ito. Kala ko ay nawala yung soldering lead kong kagwang ah. Yan. Ayan. May nagtanong sa akin kung ilang watts ba yung panghinang ko ito. Yan, 40 watts lang itong ginagamit ko. China pa. Pero tumatagal naman. Depende lang siguro sa paggamit. So yan, nahinang na. So tester natin. Kung lahat ba mayroon na tayong ma-reading. Ayan, nakasit yan sa OL. Kunin ko lang dito yung test probe. Saan na yung test probe? Ayan. Kita naman oh. Nakasit sa OL. Common ito ay kulay blue. Kanina, yung kulay dilaw, wala. Ngayon tingnan natin. Ayan, mayroon na. 41.2 ohms. Kaso hindi ko pa pala kagwang talaga. Yan. Palitan ko muna ng battery to dahil hindi ko pa ito napalitan ng battery pala. Kagwang talaga. Ayan, napalitan ko na yan ang battery. On lang natin. Select natin sa OL. Ayan. So, ito yung battery na ayan, pinalitan ko. Kunin lang natin yung wire. So, testing natin ulit. Ayan, mayroon tayong na reading na 39.9. Dito, ayan, 42. So, kung makikita nyo, ay
hindi magkakaparehas pero okay lang yan. Doon tayo sa actual mamaya kung ito ba'y hindi magkakak. Pag nagkakak ito, ayan, wag na nating ipilit pag nagkakak. So ito ay aking itatali muna at lalagyan ko pa ito ng spaghetti. So hindi ko na siguro ipakita yung pag ano nito, pagtali. Yan. So stipot muna kayo dyan mga kabutingting. Ayan, bali na itali ko na mga kabutingting at ayan, naayos ko na. Tingin ko hindi ko na ito itulak doon sa baba o pupukpukin. Tingin ko hindi na siguro to sasayad. So, bago natin ito i-assemble, yan, siguraduhin lang natin na wala tayong napatid. So, ito yung ating ititester ulit. Baka mamaya, pag tali ko, mayroon akong napatid. So, magtanggal kabit ako. Yun yung kailangan nating gagawin. I-double check natin bago natin i-assemble para hindi tayo magtanggal kabit. Ayan, 39.9. Kabila, 42. So, ayan, okay na yan. Tapos, kanina, habang ito hindi ko pa itinali, yan, tinignan ko muna kung mayroon ba siyang nag-uumido. Yan, wala naman akong nakita. So, siguro okay na ito. So, yun yung ating dapat i-check. So, ang pagkasimbol siguro nito, hindi ko na ipakita. Continue ko na lang itong video na ito. Mamaya, pagka testing na lang. Dahil ang pagkabit naman ito, ay napakadali lang. Ayan o, mayroon na. Pag mga ganito, yan, hindi ko yan siya sinasagad sa pagputol. Para madaling tandaan. Ayan o, 3 dilaw dito, isang dilaw, isang orange, tsaka isang gray. Itong kulay gray na to papuntang timer. Ito naman kulay orange na ito, yan papunta yan dito sa motor. Tapos yung isang dilaw, yan papunta yan dito sa kapasitor. So, bago ko ito ano pala, ayan, check muna natin yung kapasitor kung good ba ito. Yan, tanggalin lang natin itong close-in wire connector. Ayan. Tapos, on lang natin itong ating tester. Select natin sa capacitance. Ayan. Sunod, tester na natin itong kapasitor. Kinukuha ko pa yung aking test probe dahil nagkabuhol-buhol ang kagawang. Parang buhay na inting, nagkabuhol-buhol. O, ayan. Tapos, lagay lang natin dito yung isang linya. Tapos, yung ikabila dito. Tingnan natin kung ilang microfarad ang lalagay natin, ma-test natin. Yan, mayroon tayong na kuhang 7 microfarad dahil 2 UF yung inilagay dito. Yan o, 2 UF, tapos ito 5. Kaya ayan, good pa ito. Mababa lang naman ang kapasitor nito dahil ito ay maliit lang ng manipis na stator. Pag mga ganito, brand ng Camel, nasa mga 7.5 microfarad lang ang ginagamit nito. So ito, okay na ito mga kabutingting. So assemble ko lang ito at hindi ko na ipapakita yung pag-assemble. Testing ko na lang ito pagka ito ay aking kukontinue ko yung video pagka testing na. Gulo mo talaga magpaliwanag, ting, kagwang ka talaga. Yan, may nakalimutan lang ako mga kabutingting. Bago ko nga pala ito assemble or ilagay doon sa paglagayan niya. Yan, ito ay ating iti-testing pala muna. Baka mamaya ito ay magkakak. Yan, hindi ko pa naman to tinesting dahil dito naman yung may-ari sa harapan ko. Yan no, si Sir. Ayan. Hindi ko pa tinesting yan mga kabutingting. So testing muna natin ito bago ko to isalpak. Kung ito ba ay magkakak, baka mamaya magkakak ito mapapahiya tayo nito. So ito ating i-wirings lang. Yan, kung gagayahin nyo tong ganitong aking pamamaraan mga kabutingting na tusok-tusok lang yan. Iba yung pag-iingat lang dahil medyo delikado yan. Pag mga ganitong ano lang, tusok-tusok ba. Ipit lang natin ito. Mamaya pumiglas. O yan. Ayusin lang natin. Tapos lagay natin yung ano dyan para makita nyo. Pasensya na. So ito ay ating itusok. Yan, tignan nyo or pakinggan nyo kung ito ba ay magkakak. Ayan, napakaganda ng tunog. Yan o. Ilipat natin sa kabila. Ayan. Ayan yung reverse. So ito ay walang kakak dahil kung nakikita nyo or naririnig nyo, napakatahimik at napakaganda ng ikot. So ito ay good na. So ayan, stipot lang kayo dyan. Symbol ko muna ito. So ayan mga kabutingting, bali na symbol ko na. At bago ko ito paandarin, yan kung nakikita nyo, may nakalagay na 7 UF. Ayan o. Yan, 7 UF. Yan, ano ko na lang to, ano ko mamaya, i-zoom ko na lang pag nag-edit ako. So, lagyan natin ng tubig para matesting.
So yan, naka-assemble naman ha. So ito yung aking palagyan ng tubig para matesting din. Ayan. So bago yung gear case nito, pero hindi ako nagpalit nito mga kabuting-ting. Kung sabaga ang ginawa ko nito ay repair lang sa motor. So ayan, saksak natin yung power cord sa ating extension. Tapos ikutin lang natin yung wash timer. Ayan. Lakas pa nito mga kabuting-ting. Ayan, nagre-reverse din. So okay na ito. Ayan, napakalakas pa. So dito mga kabuting-ting ay nag-iwan naman ako sa kanila ng number. Mag-iwan ako para in case na may problema, yan pwede sila mag-text sa akin or tumawag. So dahil okay na ito mga kabuting-ting, so dito ko na rin siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. Yan, kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Okay na, sir? Salamat. Nay, okay na, Nay? Ayan. Si Nanay yung nagpagawa nito. Sa unang nagpagawa. Yun nga lang, hindi masyadong napakinabangan. So yan, laging nag-iwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po. Inubo pa.